Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, ang Makapili TV. Ngayon, tutuloy lang po natin itong video ni Attorney Glenn Chong sa mga sinisiwalat niya. Diba? Naalala nyo yung nakarang video natin, kinontak ulit siya. Diba? Na para kinukuha ulit siya maging part ng gabinete ni Bongbong Marcos sa Department of Information and Technology. Ngayon, ito, may nangyaring bilang magpabago doon sa offer sa kanya. Nagkaroon ng biglang twist. So, ano ba itong nangyari? Panoorin po natin. Ayun, Senior Deputy Executive Secretary. Ang haba kasi. Senior Executive Deputy. Okay. So, ito, December 10. Okay. Tumawag sa iba at sabi niya, pinirmahan na ni Presidente yung appointment mo. Congratulations. December 10, pinirmahan na daw ni BBM yung appointment niya. Okay? So, yun, napirmahan na raw. Kasi, di ba nga, pinuntahan siya eh. So, ang sabi, yun nga, in-offer sa kanya yung position. So, nagpasa na siya ng buy data niya, tsaka ng mga requirements niya, nakapag-take siya ng photo, sinend daw kay First Lady. So, ngayon, pagdating December, in-inform siya na pinirma na daw ni BBM yung kanyang appointment. So, tuloy natin. Ito na. Pinirmahan na raw ni Bongbong Marcos yung appointment ko as Commissioner of National Telecommunications Commission. Sabi niya, wait ka na lang ng announcement. So, they left for Brussels that afternoon. Then, a week later, tinext ko si Hubert, sabi niya, nag-wait pa kami ng confirmation. Tapos, towards the end of December, nag-text sa akin yung kaibigan ko, sabi Towards the end of December, grabe, pinag-antay. niya, wala na yung pangalan mo doon sa listahan. But I'm pretty sure you were appointed, pero wala na yung pangalan mo doon sa listahan. Talk to Lisa. Yun lang. Nawala yung pangalan niya sa listahan. Excuse. Kaya, talk to Lisa. Patay tayo dyan. So, di ba, sinabi na sa kanya, December 3, pinirmahan na ni Marcos yung appointment. According to him, ha. Tapos, at the end of December, siguro mga last week of December, biglang sinabi sa kanya, na wala na yung pangalan mo. Borado na. Paano ka na yan? Borado na pangalan mo. Talk to Lisa. Yun! Biglang. Parang lumalabas dito, bumabawi si First Lady kay Glenn Chong. Kasi nga 'di ba, nung sinabi niya na ba't ako susulat pa inignore mo na nga ako diyan. Siguro nagsumbong. Nairita si First Lady kaya ito binawian siya. Ang ginawa, tinanggal yung pangalan niya sa listahan. At gusto siyang makausap kaya talk to Lisa daw. Ilan talk to Lisa ang nangyari, no? Pambihirang buhay, oo. Ay, gusto siguro nito ni Lisa, sumisip-sip siya, no? Baka hindi kaya power trip to si Madam Lisa Marcos? Yung parang tipong, sumipsip ka muna sa akin. Ganon? They know everybody, and everybody there knows that Lisa is the one controlling everything. So, talk to Lisa. So, I said, why should I talk to her? Binenta na ako eh. So, I texted Hubert. Sabi niya, in short, ang implication is nag-o-object si Martin Romualdez. So, mag-usap pa raw sila ni Presidente at si Martin. So, just wait and see. Naku, si Tambaloslos pala. Si Tambaloslos. Ibig sabihin, hindi lang pala si First Lady yung nakikialam sa appointment. Dalawa. Si Speaker ngayon na si Romualdez at si First Lady. So, ibig sabihin itong si BBM, walang disposisyon to. Nakadepende siya kung ano ididikta sa kanya. Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Sino ba talaga nagpapatakbo sa atin? Pala ang umo-object. Iba na pala. Grabe, no? Ibig sabihin, this country is being run by Lisa Marcos and si Tambaloslos. Parang gano'n nangyayari, di ba? Kasi wala siyang disposisyon eh. Siya yung presidente na supposedly siya yung mag-a-appoint ng tao niya.
Pero iba yung nag-a-appoint at iba nag-a-approve, hindi siya. Diba? So kahit anong gusto ng presidente ni BBM, kung sino yung gusto niya ilagay diyan, kung ayaw nung dalawa, wala. Meron akong, di ba, kinuwento sa inyo noon na dapat ang magiging secretary, ang mag-handle ng airport ay yung anak ni Sige nga, pakikwento mo Banat Bay para medyo madagdagan pa yung kaalaman namin. Tugade. Pirmado na pero natanggal. Naku po, sinabi ko na sa inyo yun. Grabe, no? Si Tambaluslos pala. Then by February 10, iba yung in-appoint sa National Telecommunications Commission. So, February 10, iba na ang in-appoint. Naku po, patay tayo dyan. So, tinext ko si Ivan at si Hubert. Sabi ko, kahit pa ng konting advance notice, you didn't give me the courtesy considering na pag-apat na itong ni-reject niyo ako. And remember, I did not initiate the application. You offered it to me. You told me to file. You told me to apply. And I followed only. Alam mo, kasi ganito importante itong part na ito kasi dito sa part na ito, meron akong alam dyan yung sa pagdating ko sa appointment. Bakit? Nangyari rin kay Mocha yan nung panahon na naalala ko nung nanalo si Dito kasi, medyo totoo itong sinasabi ni Banat Bay sa opinion ko. Kasi nga, pinagdaanan niya, na-experience niya. Kaya meron siyang karapatang sabihin na alam niya yung nangyayari kung paano ang proseso dyan. Kasi dumaan sila dyan. So, dito, hindi to kwentong kutsero lang. Inexperience niya. Dinaanan niya. So, pakinggan natin. Pangulong Duterte, ilang beses tinanong si Mocha kung may gusto ba siyang, ano bang gusto niya matutulong. Ang laging sagot ni Mocha, wala po. Gusto ko lang magkanta-kanta, ganyan-ganyan. Hanggang to the point sa bandang dulo, sige na nga, mag-MTRC board na. Okay? Tinatanong talaga. So, tsaka pinagsubmit. Tatawag nga yung secretary nung nagpasubmit. O, eto, submit mo to, bla bla bla. Ganon din sa mga susunod pang appointment ni Mocha. It's always like that. Hindi ka naman magsasubmit nang hindi ka sinabihan. Alam mo kung sino lang ang nagsubmit nang hindi sinabihan? Si Tambaluslos na Pinoy. O nga naman kasi, di ba? Kung ikaw ay mag-a-apply pa lang, hindi ka naman sinabihan, hindi ka inopera, itatapon na yung papel mo. Remember, yung pag-appoint sa gobyerno, appoint yan, hindi yan pinag-a-apply talaga na ikaw kusang yung mag-a-apply. May mga na yan sila, preference, ibig sabihin, meron na sila dyang, kumbaga parang, may nakalatag na kung sino-sino yung mga pwedeng i-appoint. Hindi ikaw ang mag-a-apply. Di ba? Meron na silang specific na tao na nasa isip nila, ito, si ganito, si ganyan. Alam na nila yan. Pagpipilian na lang kung sino-sino doon. Kaya tatawagan na lang or i-inform nila, pasa ka ng appointment, ikaw yung napili. Sa ginawa kasi ni Tambaluslos Pinoy na sinasabi ni Banat Bay, nagpresenta. Kaya natatawa si Banat Bay. Ayun, makapal ang mukha nun. Tanda ko talaga kakapala ng mukha nun. Aminado siya sa vlog niya. Nag-submit siya ng application. Parang tanga lang din, ano? Hindi ko naman sinasabing ganun yung mga nag-submit ng application. Si Tambaluslos na Pinoy lang na sinasabi niya. Yun lang daw yung parang tanga daw. Sabi niya, hindi ako. Pero kasi, usually sa ganyan, if you're not invited to submit o pag hindi ka sinabihan na mag-submit ka, hindi ka magsasubmit, di ba? Kasi ayaw mo naman ma-reject ka. Natural, di napahiya ka lang, di ba? Tsaka kung titingnan mo naman yung mga qualification, napakalayo mo naman dun. Siyempre, yung mga i-appoint dyan, may experience na, dumaan na sa ganyang trabaho. Yun ang i-appoint dun. Kaysa kumuha sila ng baguhan, hindi nagkawindang-windang ang gobyerno. Remember, ang gobyerno patatakbo, hindi kumpanya, hindi negosyo.
Diba? Ba't ka magsasubmit kung marireject ka naman? Unless, sinabi sa'yo talaga, mag-submit ka kasi may opening dito sa posisyon na ito. That's the only time na magsasubmit ka. Ibig sabihin, i-appoint ka na. Kasi nga, pinasasubmit ka na. Pero kung hindi ka pinasasubmit, huwag ka mag-submit. Baka kang tanga nun. Diba? What you said, and then ito yung ginawa niyo sa akin. Sino ba si Tambalos-los na Pinoy? Wala na yon, laos na yon, na vlogger. Yun yung laos na vlogger. Di ko nga alam kung asa na yung animal na yun eh. Nag-aaral na yata sa abroad yun eh. Yung balita nga, di ba? Pinag-aaral yung gamit ang, ewan ko baka madali pa tayo. Basta, may nagpapaaral daw doon. So, ang sabi ni Hubert, don't worry, principal instructed. Principal meaning si Bongbong Marcos has instructed me to find another post for you. Ang sabi niya, I'm just waiting. Ipapakulit ko pa yung lahat ng bakanting posisyon para pagpipilian mo. So sinabi niya, huwag ka mag-alala. Sabi nung principal, which is yung si Marcos, hahanap ako ng position mo. Parang inabuluyan siya no? Para magkantay siya ng latak. Hintay ka lang dyan. Pag may natirang latak, yun na sa'yo. Parang namamalimos, parang gano'n. Eto, bibigyan ka namin posisyon. Relax ka lang dyan. Basta, wag ka nang dadaldal. Sabi niya, I'll meet you the next week. So I told him, I'll meet you to disengage. I lay my terms of engagement clearly para wala tayong ambiguity. Anong isasabihin ko sa publiko? Ano yung holdback ko? Anong red line ko? So when we met, sabi niya dito sa Malacanang, sabi ko, no, I'm not going there. Dito tayo sa Emilia sa labas. I'm not going to say. So makikipag-meet siya para sa closure. Ika nga ng mga magjojowa. Yun ang dahilan kung ba't siya na makikipag-meet. Kaya nga nung sinabing, pumunta ka sa Malacanang, hindi siya pumayag. Sabi niya, dito tayo sa labas mag-meeting. Put in the palace because I'm not going to beg for any position. So dito parang napuno na rito si Attorney Glenn Chong na tama na, enough na to. Ilang beses yun na akong pinahiya. So ito na yung time na dapat nang putulin. Kumbaga sabi nga ni Banat Bay, ito na yung pinaka-closure na wag niyo na akong isama dyan dahil basa na yung papel niyo sa akin. I'm there to stand up. Alam mo, hanga ako kay Glenn Chong. Hindi katulad nung isang patay. Ay, ayoko na lang sabihin. Sino ba Bay? Sige na, please. Sabihin mo na. Yung ginawa ng posisyon para lang mabigyan ng posisyon. Hindi ko na sasabihin. Ayoko na sabihin. Huwag mo nang banggitin. Ito yung isa pang aso ni Marcos na binigyan ng posisyon kahit hindi naman bagay para sa kanya. Mamaya pakinggan niya. For my country. So nung nagkita kami, sabi ko sa kanya, ito ilalabas ko to. Because the people have the right to know. Everybody should know na si Lisa Marcos talk to Smartmatic. By the way, ni-research ko po yun. Nako. Nung sinabi po ni Lisa na I'm going to have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me, but not you, because they hate you so much. That was between March 7 and March 21. I found out from the Bureau of Immigration na dumating dito ang isang Piñate Martinez Roger Alejandro. Dumating sa Pilipinas from the... So, yun lang. Ang pinakabuod nitong naging kwento rito, tinapos ni Glenn Chong yung ugnayan niya sa mga Marcos dahil imbes na siyang napahiya dahil nga sa pinapangako sa kanyang position. Pagdating nung time na i-appoint na biglang nawawala yung pangalan niya. So, dito talagang naramdaman ni Glenn Chong na talagang iba na yung turing sa kanya. Hindi na kaibigan. Hindi tulad nung una close sila, ngayon hindi na. So, tuloy pa natin to sa ibang mga video. Maraming salamat po.